Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay madalas magbasa ng Biblia ay maaaring pamilyar sa iyo ang nasa aklat ng Matthew sa verse 28 chapter 19 to 20. Ang utos ng Diyos na yan ay isinapuso ng Briton na si David Brash. Siya ay naiulat na born and raised sa Liverpool at anak ng isang magsasaka. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanyang kabataan pero naiulat na isang debotong Kristiyano si David. Kung hindi mo siya makikita sa simbahan ay maaari mo naman siyang puntahan sa kanyang negosyo na naiulat na isang computer repair company. At katulad ng karamihan ng mga Kristiyanong kalalakihan, matagal niyang ipinagdasal na magkaroon ng katuwang sa buhay. Ang kanyang taimtim na panalangin ay dininig nang makilala niya ang British din na si Veronica. Sa ganda ng kanilang relasyon ay hindi nagtagal, nagpakasal ang mga ito at sila ay nagkaroon ng 2 mga anak. Ang kanilang picture-perfect na pamilya ay madalas makita sa simbahan. Ngunit dahil sa dami ng mga problema, sina David at Veronica ay nagdesisyon na maghiwalay ng landas. Bagamat sila ay divorced na, ang mga ito ay nanatili pa ring maayos na mga magulang para sa kanilang anak. Ang hiwalayan nila mag-asawa naging dahilan kung bakit halos lahat ng libreng oras ni David ay ginugol niya sa loob ng simbahan. Siya ay naging aktibong miyembro at kalaunan ay naging minister. Pagkalipas ng ilang taon ay nagdesisyon na rin siyang pumunta sa iba't ibang lugar sa United Kingdom bilang isang misyonaryo upang mapalaganap ang salita ng Diyos. Bukod sa pagtuturo tungkol sa Biblia, si David ay naging misyonaryo din at kasama ang ibang mga misyonaryo ay sinisigurado ng mga ito na bago nila iwan ang isang lugar ay tuturuan din nila ang mga tao ng mga bagay na makakatulong sa mga ito kung papaano magkaroon ng maayos na pamumuhay na magiging daan upang magkaroon ng mga ito ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Sa dalas ng pagbobolontaryo niya ay nakaabot na rin sa Pilipinas ang kanyang mga magagandang ginagawa. At noong February 2002, si David ay nakatanggap ng isang imbitasyon sa email mula sa pastor na si Edgar na mula Mindanao. Doon ay nakalagay na inimbita siya ni Edgar upang matulungan ang kanilang simbahan na mas epektibong mapalaganap ang salita ng Diyos. Bagamat madalas na merong travel advisory ang mga western countries sa Mindanao, ang imbitasyon ay hindi naman tinanggihan ng Briton. Noong August ng taong ding yun ay dumating siya sa Mindanao at sa kanyang blog ay inilarawan ni David na ang kanyang pagbiyahe sa lugar ay talagang nagbabago sa kanyang buhay. Doon ay nakalagay na nasaksihan ng dayuhan ang mga pangyayari na hindi pa niya nakikita sa tanan ng kanyang buhay. Nasaksihan niya ang hirap ng mga tao at namulat siya na sa sobrang kahirapan sa lugar na yon ay kayang gawin ng mga ito ang lahat para magkaroon ng makakain. Sinabi ni David na napagtanto niya na ang mundo na meron siya sa United Kingdom ay ibang-iba at dapat magpasalamat ang mga Briton sa mga tinatamasa nilang karangyaan sa buhay. Ngunit sa huling bahagi ng kanyang blog ay sinabi niya na kahit sadlak sa kahirapan ang halos lahat ng mga tao sa Mindanao, humanga naman siya sa mga ito dahil ang mga tao ay makikitang nakangiti pa rin at bukas pa rin ang palad ng mga ito na tumulong. Dahil sa kakaiba at life-changing niyang karanasan, nang makabalik si David sa UK ay kaagad nitong pinlano ang pagbalik sa Pilipinas sa madaling panahon. Noong May 2003, si David ay dumating muli sa parehong lugar sa Mindanao. Sa tulong ni Pastor Edgar ay nagkaroon siya ng simpleng bahay na matutuluyan. Gamit ang kanyang determinasyon na makilala ng mga tao ang totoong Diyos ay kaagad siyang namigay ng Biblia. Naging bukas din siya sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa kanyang diary ay isinulat niya na ang kanyang ginagawa ay talagang pinagpapala ng Diyos. Bukod sa kaagad siyang nakakahalap ng pera na magagamit niya sa kanyang mission, ay kitang-kita niya na matagumpay ang kanyang mga proyekto na ginagawa. Dahil sa kanyang kabaitan, si David ay mainit na tinanggap ng mga tao at sa loob lamang ng 5 taon, siya ay nagbabalik-balik sa San Francisco, Agusan del Sur. Pero noong November 29, 2007, ang Briton ay naiulat na bigla na lamang nawala. Noong una ay inakala ng mga otoridad na ito ay dinukot dahil sa dami na rin ng mga dinukot na foreigners sa Mindanao.
Pero pagkalipas ng ilang araw ay natagpuan ang katawan nito at mabubunyag ang mapait nitong sinapit. Ayon kay Senior Inspector Reynante Sibayto na Station Manager sa Butuan City, ang bangkay ng Briton ay binao ng mga salarin at sa kadahilanan na masukal at liblib ang lugar, imposible nila itong mahahanap. Nang lumabas ang ulat na yan, ang mga tao sa lugar ay mabilis namang sinabi sa mga otoridad na maaaring ang salarin sa nangyari ay si Pastor Edgar. Lumalabas pala na sa kalahating dekada na pananatili ng dayuhang misyonaryo sa lugar ay natuklasan ito ang financial scam na ginagawa ng pastor. Sa diary ni David ay nalaman ng mga otoridad na ang Filipinong pastor ay hiningi ang tulong ng dayuhan upang mabili ang isang lupain kung saan di umano'y gusto niyang magpatayo ng simbahan at bahay ampunan. Sa awa nito sa pastor, si David ay ginamit ang sarili niyang pera at kusa niyang ibinigay ito kay Edgar. Pero ilang buwan pagkatapos makumpleto ang transaksyon, nalaman niya na sa halip na ipangalan sa simbahan, sa mga papeles ay nakalagay na ang nagmamay-ari ng lupa ay ang pastor. Nang malaman niya yan, si David ay kaagad sinampahan ng kaso ang pastor upang maibalik ang kanyang pera. Nang sila ay magkaroon ng komprontasyon, nakalagay sa diary ni David na kung gusto ng mag-asawa na iurong niya ang mga kaso ay kailangan ng mga itong makipagtulungan sa kanyang abogado. Nakalagay din sa kanyang blog entry na hindi niya itinuturing na kaibigan si Edgar dahil sa mga kasinungalingan nito. Pero ang mga otoridad ay tinanggal sa person of interest ang pastor dahil kahit ito ay magnanakaw, nilinaw nila na hindi naman ito ang hinahanap nilang mamamatay tao sa kadahilanan na si Pastor Edgar ay merong solid na alibay. Wala rin silang napala sa ibang mga tips at lead. Kaya ang mga otoridad ay bumalik at kinausap ang mga taong personal na nakakakilala sa Briton na si David. Ang mga ito ay sinimulang kausapin ang 22 taong gulang na si Annalyn Batalier. Base sa ulat, ang dalaga ay isa sa mga residente ng barangay kung saan misyonaryo ang biktima. Noong August 2004, habang asawa pa ni David si Veronica, ay nag-cross ang landas nila ni Annalyn dahil ang ina nito ay isa sa mga volunteers sa Pentecostal Church na kinabibilangan ng dayuhan. Sa diary ni David ay nabanggit niya si Annalyn at sinabi nito na silang dalawa ay merong maayos na samahan. At sa pagdaan ng panahon, ang kanilang pagkakaibigan ay lalong lumago. Nakasulat din sa diary na sa isang church tour na ginawa niya ay merong kakaibang nangyari. Upang magkaroon ng maayos na matutuluyan ang dayuhan, ang pastor ng simbahan na kanyang bibisitahin ay nag-book ng kwarto sa hotel. Pero ang ipinagtaka ni David ay ang kinuha nitong kwarto ay yung tinatawag na double room. Para sa mga hindi pamilyar, depende sa hotel, ang double room ay maaaring malaking kwarto na may isang kama o kaya naman ay isang kwarto na merong 2 kama. Hindi doon nabanggit kung anong hotel sila nag-check-in pero sinabi ni David na ang idea na sila lamang ni Annalyn sa kwarto habang siya ay kasal pa ay isang imoralidad. Kaya nang makaalis ang pastor ay mabilis siyang nakipag-usap sa receptionist para kunan si Annalyn ng sarili nitong kwarto. Para kay David ay ginawa yun ng pastor para sirain ang kanyang reputasyon. Ngunit kahit hindi sila magkasama sa isang kwarto, ayon sa mga tao ay hindi naman napigilan ang pagkalat ng chismis na merong namamagitan sa dalawa. At dahil sa madalas siyang wala sa United Kingdom na halos hindi na niya makita ang dalawa niyang mga anak, ay hindi yun nagustuhan ni Veronica. Kaya noong taong 2004, ito ay nag-file na ng divorce. Yan ang naging dahilan kung bakit naisip ng Briton na magsimula na lamang ng bagong buhay sa Pilipinas. Ang balita na siya ay single na ay mabilis na kumalat sa baryo kung saan siya naglilingkod. At kalaunan ay naging nobya niya si Annalyn. Bagamat mas bata ang Filipina na mahigit 4 na dekada, ayon sa mga tao, ang dalawa ay masaya. Noong October 7, 2007, sa Provincial Training Center malapit sa bahay ni Annalyn sa Agusan del Sur, ay ginanap ang kanilang kasalan. Sa diary ay nakalagay na ang dayuhan ay gumastos ng halos 100,000 piso sa espesyal nilang okasyon. Pati ang Filipinong pastor na si Marlon Dalina Bestman ay sinabi na bagamat malaki talaga ang agwat ng edad ng dalawa, ay hindi niya huhusgahan ang mga ito dahil kitang-kita niya kung gaano kasaya sina Annalyn at David. Sa diary ng dayuhan ay nakalagay na naibigay niya ang kasal na gusto ni Annalyn. Ang Pinay na gustong magbukang prinsesa at prinsipe ang kanyang groom ay natupad naman. At sa mismong salita ni David, noong kasal nila ay talagang napakaganda ng kanyang bride.
Wala pang isang buwan pagkatapos maikasal ng dalawa, si David ay bumalik ng United Kingdom. Nagtungo ito sa simbahan kung saan ay nagsilbi siya bilang pastor. Nang makahanap siya ng kanyang kapalit ay inisikaso naman niya ang kanyang negosyo. Nang matapos ay bumiyahe muli siya sa Pilipinas pero noong March ng parehong taon na yon ay bumalik muli siya sa UK at sa pagkakataon na yon ay kasama niya si Annalyn. Ipinakilala niya ito sa kanyang pamilya at ginawa niya rin itong opisyal na sekretary sa kanyang maliit na negosyo. Katulad ng ibang mga tao sa Pilipinas, ang mga taong nakakakilala kay David ay hindi rin tinanong kung bakit niya pinakasalan si Annalyn. Na tila wala sa mga ito ang handang questionin ang tinatawag na God's will ni David. Ayon sa report, dahil sa daming kailangang asikasuhin ng Briton sa UK patungkol sa kanyang negosyo, ay unang umuwi sa Pilipinas si Annalyn noong summer ng 2007, habang si David naman ay sumunod noong November 1. Sa huling diary entry nito ay nakalagay na gusto ng kanyang misis na magdiwang ng Pasko at Bagong Taon kasama ang pamilya nito. Nakalagay din doon na hindi mahalaga kung saan sila mag-celebrate dahil para kay David, hindi issue kahit saang lupalo pa ng mundo sila tumira. Dahil para sa kanya ang pinaka-importante ay ang pagsisilbi at paglilingkod nilang dalawa sa Diyos. Pero ang maayos at masaya sanang reunion nilang mag-asawa ay hindi na nangyari. Base sa pahayag ng kapitbahay ng mga ito noong November 22, si David ay nakaalitan ang driver nito na kinilalang si Renante Puerto Prado. Ang ugat na kanilang pag-aaway ay dahil sa di umano'y ninakaw nito ang Honda motorbike niya. Pero ayon naman sa binata ay di umano'y ang motor ay ibinigay sa kanya ni Annalyn. Ilang araw pagkatapos ng alitan na yan, si Annalyn ay dumulog sa presinto para mag-file ng missing persons report. Ngunit habang ini-interview ay hindi na nito kinaya ang pressure at ayon sa ulat, si Annalyn ay bigla na lamang umiyak. Kasunod noon ay sinabi niya na nagawa niya lamang ang krimen dahil sa di umano'y siya ay biktima ng pang-aabuso ni David. Kaya upang matigil na ang karahasan nito, sa halip na magsumbong sa mga otoridad, kinausap niya si Renante at isa pang kasabwat nito na si Noah. Sinamahan niya rin ang mga otoridad kung saan nila ibinaon ang bangkay. Ayon sa pahayag ng mga investigador, hindi nila magagawang mahanap ang labi ni David kung hindi pa ito itinuro ni Annalyn dahil ang lugar ay talagang masukal. Sa kadahilanan na isang linggo na ang bangkay sa hukay, ang medical examiner ay hindi naman matukoy ang talagang ikinamatay ng dayuhan. Pero sinabi ng eksperto na ito ay pinahirapan bago sunugin. Sa paniniwala na hindi ito magtatago, si Annalyn ay pinayagang makapagpiyansa habang naghihintay ng paglilitis. Kung siya ay mapatunayang guilty, ang Filipina ay makukulong ng 2 hanggang 4 na dekada. Sa kadahilanan na sobrang limitado na nag-cover ng kasong ito at hindi katulad ng Amerika na maaari mong makita ang record ng isang preso sa website ng kulungan kung saan ito nakakulong, ay walang nakakaalam kung ano na ang estado ng kaso. Pero ang malinaw ay ang 2 kasabwat ni Annalyn ay malaya pa rin nakakagala. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.